Proverbs 16:3. Share your plans with the Lord, and you will succeed. We all want success. People need success. But there is a path, there is a way to success. There are multipliers of success. Ano ba ang nagpaparami sa mga tagumpay, nagpapaganda, at kung minsan nagpapadali? Lord, thank you that you're the God of success. And we pray that you're going to enlighten us, teach us more, give us deeper, higher, wider understanding of the methods to be successful in life. Nawa, Panginoon, kayo po ang mangaral sa amin mga profesyon, sa aming spiritual growth, sa aming emotional life, family life, lahat ito, Panginoon, turuan mo kami upang maging matagumpay. Mabunga, all for your glory. We thank you, Father, asking you to be our speaker. In the name of Jesus, your Son, our Lord. Multipliers of success. True spirituality, true godliness should lead to a very fruitful and a very successful life, because Jesus says, I came that you might have life and have it abundantly, have it to the fullest. It is the intention of God through Jesus that we all become very fruitful and successful. But one multiplier of success is knowledge. Karunungan, kaalaman. Outstanding education is very important, which could be informal or formal. May mga merong formal education, they go through schools, through various ways of learning, pero marami ring informal ways to be knowledgeable, to observe, to learn from the experienced, to learn at the seat of masters. Lahat yan, education. Proverbs 4:5-8. Get wisdom, get understanding. Do not forsake wisdom, and she will protect you. So mahalaga, natututo. Kaya mahalagang nag-aaral hindi lang sa mga formal teachers, kundi sa ating elders, sa ating co-workers. At sabi nga ng Desiderata, even the dull and the ignorant, they too have their story. Lahat may maituturo sa atin. Kahit yung itinuturing ng iba na hamak, mababa ang kalagayan sa lipunan, pero kung specialization niya ang isang bagay, lagi yun ang ginagawa niya, marami tayong matututunan sa kanya. So get wisdom. Always learn. Which is important, be teachable. Be willing to be told, to be corrected, to be taught, to be tutored, to be guided, to be taken by the hand. Dapat huwag laging mag-alam-alaman. Marunong tayong manahimik para makinig sa marunong at nang lalo tayong maging marunong. Proverbs 3:1-2, My son, do not forget my teaching, for they will bring you prosperity. Hindi magic na pag tinuruan ka, magkakaroon ng prosperity. But you're able to eliminate right from wrong. You're able to minimize mistakes. You're able to maximize correct deeds and decisions, which of course would lead to prosperity. Mahalaga ang tao marunong. Meron ng dalawang nag-uusap Nagmamagaling yung isa. Sobrang magturo, sobrang magyabang, ang dami-dami niya kasing ng pag-aralan. At sabi ng kausap niya, if you're really smart, why are you poor? Ay, hindi nakakibo. Kasi dapat kung ang galing-galing mo, di dapat maluwag ang buhay mo. Dapat kumikita ka, marunong kang magparami ng mga binibigay sa'yo ng Diyos. Galing-galing mo magturo dyan, tapos wala ka makain. So dapat marunong tayong makinig. Hindi yung kung marami tayong academic units, kala mo kung sino na tayo. Proverbs 24:3-4. By wisdom, a house is built. Through knowledge, its rooms are filled with rare and beautiful treasures. Pag daw ang tao ay mahusay talaga, sunod-sunod ang ginagawa niyang tama, inevitably, giginhawa siya sa buhay, magkakaroon siya ng mga magagandang bagay sa buhay. Kasi ang talino, nakakapagpayaman. Of course, that is applied knowledge and wisdom. Meron naman kasi ang galing sa teorya, pero hindi applied.
Ang nagkakaroon ng ginhawa sa buhay, yung ina-apply yung karunungan to productive endeavors. Endeavors that bring about fruits that you will need in your life. Ecclesiastes 7:12, wisdom is a shelter as money is a shelter. But the advantage of knowledge is this: wisdom preserves those who have it. So meron daw na ang kayamanan niya ay karunungan, shelter yan. Kanlungan yan sa buhay. Meron naman ang kayamanan niya ay pera talaga, shelter din yan. Pero iba na daw yung marunong na, yung mayaman na marunong pa. Kasi yung mayaman na marunong ang mananatiling mayaman. Pero yung yumaman na hindi marunong, babalik sa kahirapan niya. Kailangan marunong ka mag-preserve ng wealth. Kaya may mga one-day millionaires, mabiglang yumaman, mahirap uli next week. Kasi hindi sila marunong, mayaman lang sila. Pero yung hindi mayaman na marunong, yayaman yun. Kaya between yan naliligaw sa'yo, ang yaman-yaman, tapos walang alam, mama na lang pala. Lulusta yun, mauubos yun. Meron naman, walang kayamanan, pero madiskarte, yun ang mas meron pang future. Because wisdom makes and preserves wealth. Do not equate poverty with spiritual growth and development. Hindi mo sasabihin, kasi kaya ako pobre, kasi maka-Diyos ako kasi spiritual ako. God wants you to be prosperous. Pero hindi instant, hindi magic, hindi nadadaan sa kadadasalan, kaayuno o kahiling. May way. Yan ang pinag-aaralan natin. What is your way to progress? What are the multipliers of success? Kahit yumaman yung fools shorten their mayaman status. They cannot be mayaman for long pagka hindi sila marunong. Hosea 4:6, my people are destroyed from lack of knowledge. Nakakasira talaga ng buhay ang kawalan ng karunungan at kaliwanagan. At ang tao hindi dapat tumitigil mag-aral. Meron ako isang kilala, mabulit na yan sabihin, pwede na ako umuwi, may natutunan ako. Kasi everyday ang goal niya may matutunan. Kahit matuto ka sa labandera kung paano magkusot, may natuto ka sa isang baker kung paano magpaalsa ng tinapay, may natutunan ka, yaman ng yaman yung utak mo, hinahanda mo yan for productivity which would lead to prosperity. Another multiplier of success is significant specialization. Kailangan hindi sabog. Kailangan hindi kalat. Meron nagsasabi, huy, dapat maging national scientist ka. Dapat maging national artist ka. And the answer is, yung mga ganyan, dapat teenager ka pa, may ginagawa ka na para magpunta ka doon sa ganung award. Kasi hindi pwedeng 40 na, 50 na, tsaka ka pala magsisimula. Lifelong work para maging national anything. At dapat nakafocus ka. Gusto mong maging national artist, puro arts ang kakainin, gagawin, ipoproduce mo for the remaining siguro 40 or 50 years of your life. Pero kung may konting kang arts, may konting kang science, may konting kang ganito, tapos nagpamilya ka, bumuhay ka ng mga anak, hindi ka magiging national artist or anything. Nakafocus ka talaga dyan. In other words, if you really want it, you have to angle for it early on. Kasi hindi pwedeng biglang mangyari yon. Bunga yon ng lifelong work. So, to have a significant specialization in life, know your natural giftedness, then specialize on them. Ano ba talaga yung likas mong galing? Doon ka mag-specialize kasi doon ka magiging first class. Pwedeng mangopya ka kung kopyahin mo yung career ng iba. Pwede naman maging achiever ka rin doon. Pero baka third class, second class, not first. You can only be first class when you're true to yourself. So mahalaga, bata pa lang, inaalam mo na ang galing mo. Kaya, nung araw, ewan ko ngayon, kung uso pa yan, pag fourth year high school ka, or its equivalent, may mga aptitude tests na ginagawa para malaman mo kung anong kurso sa kolehiyo ang pinakabakising. O kung hindi ka bagay mag-kolehiyo. Kasi may ibang bagay pala para sa'yo. Yung iba na kasi hindi naman pang kolehiyo sila tapos pinipilit mag-kolehiyo. Para iba yung galing. Kaya pag nag-high school reunion, yung mga high school group nag-reunion, 20 years later, ang mayayaman yung mga dropout. Yung mga kulelat, mga bulok tutorial, mga dishonorable mention, karamihan yun ng mayaman.
Bakit? Kasi sa pagda-drop out nila, doon nila nasundan kung ano talaga ang galing nila. Ang galing niya pala mag-welding. Naging specialist siya. Lahat ng barko sa mundo siya nag-weld. Meron siyang welding company, yumaman. Yung sobrang galing at talino, lahat ng pag-aralan, nalalaman, lahat ng kasi pinapasa. Graduate na, nakatatlong kurso na, nakagraduate na. Hindi pa rin niya mayaman. Kasi hindi naman napagkakaperahan ng kurso niya. So yung mga street smart, madalas yan talaga yung mga dropout mo, yung laging absent. Yun ang pag nakita-kita kayo later, yun ang kagagaling ka kayayaman. Bakit kaya? Kasi napilitan silang sundin na lang kung anong natural talent nila kasi hindi nila ma-afford to pursue an academic program in their lives. But not all, ha? May mga sinundan yung academic life nila na umasenso rin at marami rin nangyari sa buhay. Pero mas marami yung kandidatong humusay ang kabuhayan doon sa mga hindi masyadong academicians. Kasi naman ang mga school natin, ang gino-glorify, yung nagiging honor yung pumapasa yung mga obedient, di ba? Pag may award ka laging most obedient, most polite, most punctual, hindi na pagkakaperahan niya. Eh, siyempre, ang gusto ng school, under control ka, kaya lalagyan ka na maraming medalya pag di ka pumikipo. Pinakamaganda ang posture pag nakaupo. Diba? Pinakapo, opo. Pinakamagaling maglinis sa mga desk. Lagi ka siyempre uutuin ng mga school, lalagyan ka ng award para lagi kang mabait at dali-dali mo makontrol. Pero sa totoong buhay, mahirap maging productive pagka lagi ka lang sunod-sunuran. Pag hindi ka creative. Kasi ang gumagaling yung nakaka-invento ng mga bagong rules sa buhay, hindi laging sunod lang ng sunod. Pero siyempre, sa ating mga pamilya, sa lipunan, sa churches, glorify natin sobra yung submission to authority. Yung talagang yung para kang makinang sunod-sunuran. Kasi madali kang hawakan, pero sa totoong buhay mo, gagaling ka talaga. Magiging productive ka ba dyan? So, maging totoo sa sarili. At dapat tinitingnan natin mga anak natin, mga apo, pamangkin. Ano bang galing nito? Dito natin siya ihilig. Kasi ang puno, kung saan nakahilig, yaman doon pumunta. Yung pilit-pilitin. Psalm 139:16. With your own eyes, O God, you saw my body being formed. Even before I was born, you had written in your book everything I would do. So God ang nagdedetermine na magiging talent natin habang tayo nililikha pa lang sa ating sinapupunan ng nanay natin. At dahil Diyos ang nag-decide kung ano magiging talent mo, siya na rin nag-decide kung anong tatahakin mo landas doon ang assignment mo. At pag wala ka sa iyong assignment, mahirap mag-excel. Pag hindi ka talaga para doon, importante. So start early. Be consistent. Para may mangyari, kailangan meron kang specialization. Be faithful to your nature. Because when you are true to yourself, ang pinag-aaralan mo, yung talagang gusto mo. Ang ginagawa mo, yung talagang gusto mo, then you will not work. All your life, you will play. Because when your work is something you like, it is actually play and not work. Ephesians 2:10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Hindi lahat ng sinasabing good works, religious work. Anything that's good for people, for humanity, for the planet, for society is good. Religious or non-religious. And God gave you a natural, inborn talent for you to have an assignment, a calling, a mission in life. And when you pursue that God-given talent and calling, you will be in the right path to success. And the shortest distance between 2 points is a line. So dapat diretso ka doon sa pupuntahan mo. Hindi maraming liko dito, ay atras, liko doon. Enroll sa ganong course, ay atras, enroll sa iba. Ang daming mga oras na pwedeng masayang. Romans 12:6-8. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is, let's say, teaching, then teach. If your gift is singing, sing. If your gift is this, then do this. Huwag mong piliting maging iba. 1 Peter 4:10, each of you should use whatever gift you have received. Paano po yan? Nakapag-aral na ako ng ganitong course, tapos eto na yung trabaho ko, pero hindi ko talaga po enjoy. Well, habang hindi ka papatay, pwede ka pa mag-change ng career.
Kung 5 taon na lang po ang natitira sa buhay ko, lalo na 5 taon na lang pala, huwag mo nang sayangin, mag-change ka na ngayon. Kasi next year, 4.5 na lang yan. Kahit po 3 na lang, kahit huling hininga mo na, pumunta ka doon sa tama mong lugar para doon ka man lang mamatay. Huwag mo sabihin, tagal na po ako dito mataas na ang posisyon ko. Mataas na ang posisyon mo, masaya ka ba? Hindi ka masaya, you cannot be your best. Dapat doon ka sa kung ano ka. Hindi yung tinutula-tula ni Shakespeare sa Sonnet 29, tuko sa taong kinakainggitan. Sabi niya, desiring this man's art or that man's scope, with what I most enjoy, contented least. Yung gustong-gusto ko yung ginagawa niya, gustong-gusto ko yung accomplishment niya, tapos ako, lit-lit ang nagagawa ko. Ba't titingin ka sa iba? Kaya niya nagagawa yun, kaya marami siyang nagagawa. Siguro kasi yun talaga siya. Ikaw, hindi siya. Ba't mo yun nahahangarin? Unless ikaw ay siya rin na hindi mo lang na-develop, then pwede mo siyang kopyahin. Pero huwag mo siyang kopyahin dahil lang sa bunga niya sa buhay. Kasi kung hindi ka ganun puno, hindi ka mamumunga ng ganun bunga. Be true to yourself. Proverbs 22:29. Pag daw may specialization ka, may pag-aaral, may training, and you are true to your nature, do you see someone skilled in their work? They will serve before kings. They will not serve before officials of low rank. Pag daw magaling ka, maglilingkod ka sa mga hari, baka ikaw pa yung maging hari. Magaling kang maggupit, pinag-aralan mo talaga yan, nag-specialize ka, ang gugupitan mo hari. Ngayon, hindi ka magaling. Ganyan lang ang alam mo, mapurol pa yung gunting mo. Siyempre, ang gugupitan mo yung mga yagit-yagit niya sa kalye. Nabayaran kang 20 pesos, 15 pesos. Kasi hindi ka magaling Pero yung magaling na barbero, ang ginugupitan nun, yung mga pinakamagagaling ding mga kliyente. Yung magaling na cook, ang pagluluto nun, yung mga pinakamagagaling na mag-o-order sa kanya magluto. Yung pinakamagaling na magplancha, ay pagpaplansya niyan, yung mga reyna. Kung sinusunog-sunog mo yung pinaplansya mo, baka ikaw ang plansyahin ng amo o ng kliyente. Lahat ng magagaling, nagkikita-kita sa taas. Ano man ang skill mo? Pinakamagaling ka mag-manicure? Siyempre, ang ima-manicure mo, hindi lang yung mga nagtitinda ng mga kabatsili sa palengke. Bagamat hindi naman masama silang client, nagbabayad din yun. Pero, ang galing-galing mo kasi, tataas ka ng tataas, na kahit manicurista ka, you are the manicurista queen. Big time ka sa yung line. Yun ang mahalaga, big time ka sa yung line, hindi yung iba ang line mo. Hindi lahat yung big time, magkikita-kita kayo. Yung mga second class, nakikita-kita rin niya sa second class. Yung mga third class, nakikita-kita kayo sa third class. Kasi yun ang mundong pinupuntahan mo. Hindi yun aksidente, hindi yun kapalaran. Whether you know it or not, ginagawa mo yun, pumupunta ka doon. Knowingly or unknowingly, through your action, through your decisions, doon ka na pupunta. Hindi ka biktima, nagpunta ka doon. At kung hindi mo gusto yung napuntahan mo, pwede kang umalis doon. So what is needed for success? Marami. Hindi yan aksidenteng maging matagumpay. Ecclesiastes 10:10, if you don't sharpen your axe, it will be harder to use. If you are smart, you'll know what to do. Nakakita na ba kayo namang may bahay na yung mga kutsilyo niya sa kusina ay pagkapupurol? Yung hirap-hirap maghiwa ng karne, ang hirap-hirap yung mga gulay na hinihiwa na sasabunutan na, nagkakadurog-durog na. Pero hindi naman niya kahit kailan yun pinalitan ng matalemo, hindi kahit kailan siya naghasa. So anong tawag mo doon? Hindi ka asenso. Kasi hindi mo ini-improve yung tools mo, hindi mo ini-improve ang method mo. Yung bahay mo, iisa ang tabo, ginagamit sa banyo, ginagamit sa lababo, ginagamit sa hardin, ginagamit sa paliligo. Hindi ba pwedeng marami para efficient? People sometimes don't even improve their daily life. So how can their big life improve? If the axe is dull and its edge is unsharpened, more strength is needed. But skill will bring success. Pag mapuro lang gamit mo, hindi magaling ang gamit mo, mas maraming pagod para ka lang may ma-achieve. So dapat inaayos mo lahat yan.
Marunong ka mag-time management. Kasi lahat naman tayo, tigto 24 hours lang ang buhay. But yung iba maraming nagagawa, tas ikaw wala. So, dapat marunong ka mag-manage yan. Kasi pag hindi mo manage, wala ka ma-achieve. You need improvement all the time. Sharpen that axe. And then, imagine kung matalim na ang iyong gunting, magaling pang skill mo, di ang layo ng mararating mo. So we need development. Continuing, lifelong development. Merong mga tao nung araw, 15 years ago, hindi na nag-agree ang kanilang subject and predicate sa grammar. Hindi na sila makaayos ng past tense, ng present perfect, at present future tense. Pagka sinasabi mo, binabalingoy-ngoy, ano yan? Di ba? Yung nosebleed. Alam mo, 15 years ago, nosebleed ka na dyan. Ngayon, nosebleed ka pa rin. Wala kang ginawa para umasenso ka dyan. Para next year, hindi na nosebleed dahil alam mo na. Forever na lang matatakot ka tuwing may nag-uusap dahil hindi ka marunong. Forever na lang iiwas ka. Aba, dapat harapin mo yan, alamin mo. Para next time, alam mo na. Pati si Jesus nga, lumago eh. Hindi naman siya instant. Luke 2:52, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. Pati si Jesus nag-develop. So dapat tayo, nagde-develop din. So what is needed? Continuing refinement. Dapat hindi abrasive, hindi magaspang, pino. Kasi kung mag-a-achieve ka ng mga malalaking bagay, you've got to refine your talent, refine your manners, refine your grammar, refine everything. Because true and high success is for the refined. Of course, what we still need to multiply success is focus, which is very related to specialization. Pag may ginagawa ka, focus. Kasi pag hindi ka nag-focus, maaaring magkamali o maaaring hindi maging first class ang trabaho. Proverbs 4:25-27. Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Give careful thought to the paths for your feet and be steadfast in all your ways. Do not turn to the right or to the left. Kailangan diretso, nakafocus ka. Nag-aaral ka ngayon, mag-aaral ka. If it's a 10-year course, you must finish it in 10. Hindi 12, hindi 14. Sayang ang oras. Hindi yung nag-aaral ka pero lagi ka nasa mall. Nag-aaral ka pero lagi kang absent. Mag-aaral ka pero puro games ang inaatupag mo. Kaya tuloy yung 10-year course nagiging 12, nagiging 14. Ikaw din ang lugi niyan at the end. Plan. Laging may plan. Kahit sa mga nagliligawan, girl, nililigawan ka ni boy, girl, sabihin mo, anong plan mo sa akin? Sabi ni boy, wala lang, chill lang. Chill lang? Gusto mo akong lamutakin tapos chill lang? Ano mangyayari sa akin para ako ditong nalamutak na gulay pagkatapos tapos chill? Eh wala ka palang plano sa akin, huwag mo akong ligawan. Chill lang? Eh ang daming ganun, wala ka plano-plano. Kaya bago makatapos ang high school, nakakalimang nobyo na. Wala naman palang plano. Gusto lang mag-chill. Kahit yan, nag-aaral ka, ano ang plano mo sa pinag-aaralan mo? Papasok ka, anong plano mo? Para lang pumasa o para matuto o para matuto talagang mabuti? Anong plano mo? Kasi lahat naman kayo, let's say 10-year course yan, meron ang daming nalaman, meron ikaw pasangawa. Nung ini-interview ka na nervyos ka na dahil hindi wala masasagot mo. Hit and miss. Nag-aaral ka pa raw, sayang. Dapat, kung nag-aaral, mag-aaral. Nagtatrabaho, magtrabaho. Hindi yung pag dumating ka sa trabaho, ang gusto mo, tagal naman mag-5. Tanggalin mo naman, umiiyak. Tatrabaho ka, gawin mo. Ano man ang gawin mo, basta magaling, walang makakapigil, asenso ka. Pero yung nag-fake ka lang dyan, nakakalusot. Pero hanggang doon ka lang. Of course, another multiplier of success is experience. Keep learning. Keep having experiences. Marami mga matitinong mga pamilya, mga anak nila, kahit sila mariwasa, kahit sila may mga kaya, pag summer, nagsa-summer job. Ipinapasok nila sa kung ano-anong trabaho para matuto. Kasi kailangan mong matutunan yan. Lalo yung mga lumaking may pera, naku, ibang-iba perspective niyan. Hindi niya na-appreciate yung pera. Kahit ano ibigay mo, kulang. Yan ang mga, alam niyo kung sino mareklamo sa buhay, yung mga mariwasa. Hindi naman yung mga
mga maralita eh. Kasi yung mga maralita, mabigyan mo ng konti, masaya na. Kasi appreciated nila na dating wala. Pero yung lumaki na meron na agad, ang hirap niyan i-satisfy. Kaya kayong mga magulang, di ba sabi nga ni Balagtas, pag-ibig anak ko yakin nakilala, di dapat palakihin ang bata sa saya. At sa katuwaan kapag namihasa, paglaki walang hihinting ginhawa. Kasi pinalaki mong spoiled. Kaya yung mga first generation Filipino na nakarating sa Amerika, na pumila dito sa embassy mula alas 2 ng umaga, alam niyo nung araw, alas 2 ng umaga, na mamayong ka na dyan, kahit umuulan, ma-interview ka lang. No? Hirap na hirap kang tumungtong sa Amerika, kaya appreciate mo lahat. Pero yung mga ipinanganak ng mga anak nila, puro reklamo. Kasi taken for granted na nila yung na-enjoy eh. Kasi sa kanila, it's a matter of course. Kaya dapat tinuturuan mo ang batang mahirapan para ma-appreciate niya ang value ng pera, ang value ng trabaho. Sabi nga ni Balagtas, para ng halamang lumaki sa tubig, dahoy nalalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init, ganyan din ang pusong sa tuway maniig. Pag sanay sa saya, marupok, mahina, dapat tinuturuan, and experience is important. Job 12:12, is not wisdom found among the aged? Does not long life bring understanding? So mahalaga, turuan ng mga bata ngayon to listen, especially to the aged. Akala nila pagka matanda, makulit, paulit-ulit. But you know, experience is still the best teacher. And you take time to accumulate experience. So listen to others. That's very, very important. Past and experience, not promises about the future. Ang mahalaga sa tao, pag ini-interview mo, past, hindi future. Alam mo yung mga beauty contest answers, what will you do if you won $1 million? Ang dali naman bulahin kung anong gagawin mo dun eh, di ba? Pero pag tinanong mo, with the money that you already had, what did you do with it? Yun ang mas totoo. Yung ano nang ginawa niya, hindi yung ano yung gagawin niya kung, kasi madaling imbentuhin yung kung. It means experience is really what matters. 2 Chronicles 2:7, send me therefore a skilled and experienced person to work. Yun ang mahalaga. Anong karanasan? Anong ginawa? Importante yung mayaman ng karanasan. So dapat willing ka mahirapan. Yung hindi laging ginhawa, hindi laging comfort zone. Because the world and life is not a big comfort zone. Maraming discomforts. And another very important multiplier of success is communication skills. Related to what we were saying about predicate and subject, no matter what you do, it's important. Napakahalaga noon. Yun lang, napakayaman at napakamakapangyarihan ang pwede mag-break ng grammar. Mga kapatid, pag may nakita kayong isang word, saan nyo man nabasa na hindi nyo alam ang meaning, Google nyo, mag-dictionary.